So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, another first impression review na naman tayo, and this time parang silent release siya. Available na siya sa market or sa online, at ito ang Infinix Smart 10. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, may bagong labas na or successor na finally ang Infinix Smart 9, isang mabentang smartphone nung year 2024, at gumawa tayo ng 5 reason dyan. Pero yun na, lumabas na pala agad-agad ngayong June 2025 ang Infinix Smart 10 at available na nga siya sa online. At kung interested kayo makabili agad ng Infinix Smart 10, nandito yan sa product link, yung view product na yan, i-click nyo na lang mga ka-J-Vlog kung interested kayo mag-purchase nitong Infinix Smart 10. Pero magkano nga ba siya sa online? Check natin ha. And mga J-Vlog, Infinix Smart 10 is available sa 4GB 256 at meron pa siya isang variant dito eh. 4GB 64, meron din siya 4GB 64, 4GB 256, 4GB 64, ayun, yun yung nakita natin, 4GB 256 at 4GB 64. At meron ding 4GB 128. So, 3 variants po ang available sa Infinix Smart 10. 4GB 64, 4GB 128, at 4GB 256. So, finally, nagkaroon na ng 256 version ang Infinix Smart 10. So, sana ginawa na lang nila para hindi na rin siguro medyo hassle. Tinanggalan nila yung 4GB 64. So, medyo nag-upgrade din naman sa 3GB 64 doon sa Infinix Smart 9. Pero dapat tinanggalan nila. Tapos, 4GB 128 and 4GB 256. Pero ano nga muna ba mga presyo nila? Yung 4GB 64 mga ka-J-Vlog, ang presyo niya isa sa 4,000 plus. So 4,000 pesos. Tapos yung 4GB 128 nasa around 4,400. Tapos yung 4GB 256 sa around 1,000 pesos. So grabe, below 5,000 pesos ang price tag nitong Infinix Smart 10. At mga ka-J-Vlog, hindi sila nagkakalayo ng presyo. Parang sabihin na natin, comparing doon sa 4GB 64 tapos sa 4GB 256, sa around 1,000 pesos lang ang kanilang price difference. So, definitely I'll go for the 4GB 256, diba? Kasi sobrang konti lang nung kanilang price difference. Super duper affordable lang itong Infinix Smart 10. Kaya kung interested nga kayo, again, dito sa device na to, itong view product dito, i-click nyo na yung view product na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Infinix Smart 10. So, next usapang tayo, specifications tayo dito. So, sa screen ni Infinix Smart 10, meron siya 6.67 inches, HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. So, when it comes sa display, hindi naman ganun huge upgrade compared doon sa Infinix Smart 9. So, wala naman ganung pinagkaiba ang screen ng Infinix Smart 10 at Infinix Smart 9. So, wala tayong any problem about dyan. Again, yung Unisoc 7250 is parang rename yan sa Unisoc Tiger Series. I don't know kung T612 ata, diba? Yun yung parang rename dyan dito sa Infinix Smart 10. Pero again, Mali G57 MP1, hindi po yan mabagal na GPU. So, it can handle day-to-day tasks. It can handle pretty much na mga modern games today na ML, COD, Honor of Kings. Several times naman na rin natin na-test ang Unisoc 7250 na chipset. And okay rin naman siya for gaming sa budget segment, ha? Again, manage your expectation while buying a smartphone, lalo na for gaming. So yun nga, when it comes sa RAM at ROM, ang ino-offer niya lang na RAM is 4GB, wala nang iba. Tapos 3 option na tayo sa storage, 64, 128 at 256. Sa camera naman, meron siya single camera with 8 megapixel at yung front-facing camera niya is 8 megapixel as well. Support sila ng Full HD 1080p video recording naman. So, dito sa Infinix Smart 10, ang maganda rin dito is support niya ng dual stereo speakers. And pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 15W fast charging rate. So, mga ka-J-Vlog, nalalaman nyo na yung price specs and of course, availability. Nandito yan sa ating view product. I-click nyo na lang yung view product dito para ma-redirect kayo sa murang Infinix Smart 10. Next is gusto ko magbigay ng first impression right away dito sa smartphone na to. Again, pwede tayo magbigay ng first impression sa mga smartphone based sa kanilang specification. Marami na nung nag-iingay-ingay dyan sa comment section na ay walay unit. Again, pwede naman tayo magbigay ng opinion na nakikita lang natin yung specs, lalo na very well known naman tayo sa mga specifications ng device na to.
And syempre, soon, bibili rin tayo nito. Syempre, in-order ko pa. Hanggang wala pa, magbigay na tayo rekta kasi maraming magkaka-interest agad sa Infinix Smart 10 at maraming nanghihingi ng opinion ng iba. Lalo na sa mga well-known na sa mga specifications, kung sulit ba itong smartphone na to. So again, meron po tayong hiwalay na review dito sa Infinix Smart 10 at magbibigay rin ako ng first impression, hands-on natin dito sa device na to. So first impression ko sa display wala namang ganong much upgrade compared sa Infinix Smart 9. Sa screen size, ganun din. Wala namang ganong pinagkaiba. Refresh rate, resolution, HD plus 720p. I think wala naman na silang sigurong ma-upgrade when it comes sa refresh rate ito sa ganitong presyo. Parang imposible maglagay sila kasi ng Full HD plus 1080p resolution sa ganitong presyo ngayon. Kaya HD plus 720p is okay yan or parang acceptable yan sa below 5,000 pesos na smartphone. Next, sa OS, again, yung OS nito is naka-Go edition pa rin siya pero Android 15 na siya. So, hindi natin alam kung meron pang update doon sa Infinix Smart 9. I think wala pa namang record ata si Infinix when it comes sa upgrading na operating system niya sa budget smartphone. So, yung Infinix Smart 9 is Android 14 Go edition. Dito sa Smart 10 is Android 15 Go edition. So, kahit na naka-Go edition naman siya, tulad doon sa Infinix Smart 9, nagagamit naman natin yung mga full version ng mga applications, kaya huwag kayong mag-alala, kayang-kaya niya rin naman i-handle yung hindi light version ng application, lalo na sa chipset nito. I think kasi, di ba, pag Go edition, yan po ay naka-design sa mga mababagal na chipset. Pero again, dito kasi sa Infinix Smart 10, hindi naman po mabagal yung nilagay nilang chipset dito dahil of course sa GPU niya rin, even though yung clock speed niya is 1.8 GHz. Titingnan nyo rin dito yung GPU na Terno, G57, na okay rin naman yan, lalo na for day-to-day tasks. So, hindi naman po mabagal yung chipset na yan. And sana hindi na lang nila ito ginawang Go Edition kasi syempre may certain limitation tayo sa Go Edition na merong mga applications na tayo hindi makikita sa Play Store na pag naka-Go Edition tayo. Next, yung RAM at ROM, mga ka-J-Vlog. So, yun nga, medyo tayo sa 64GB. So, sana inalis na yan ni Infinix. So, kung there's a possibility na makuha nyo ito ng 3 Plus, parang nga nag-price increase sila, di ba? Kasi 3 Plus na lang yung 4GB 64 nila. Again, pero ano naman yung 3 Plus sila before naman na Smart 9 is 3GB 64. So, nag-upgrade sila sa RAM. Dati na sa 64. Pero sana inalis na nila yung 64 totally. At ginawa na lang ng 4GB 128 at 4GB 256. Pero again, meron naman tayong 256 at 128. So, sa halagang below 5,000 pesos, I suggest kunin nyo yung 4GB 256. Mas magiging sulit po yung bibili nyo dito sa Infinix Smart 10. So, nakakatuwa na sa budget segment, nakikita na rin natin paunti-unti ang 256GB. So, it's about time kasi sobrang late na po ng 64GB at medyo lumiliit na rin ang 120GB pagdating sa mga gaming din, of course. Next, sa ingress protection. Ingress protection niya is IP64. So, nakakatuwa. Sa ganitong murang smartphone, mataas po ang ingress protection niya. Again, water resistant siya, so hindi siya pwede malublob sa tubig, pero meron pong mga water resistant na pwede po malublob sa tubig. For example, yung mga IP67 pataas. So, dito is IP64, so pwede siya matalsikan sa tubig with certain mga pressure. So, okay na okay naman dito yan sa Infinix Smart 10. Next, yung kanyang speaker. So, yun nga, dual steer speaker siya. For a budget smartphone na merong dual steer speakers, very welcoming yan. At ang laking advantage yan ni Infinix Smart 10 sa mga ibang competitors na naka-single speakers lang. Battery niya malaki, 5,000 mAh na removable battery at yun nga, 15 watts fast charging rate is ano na rin naman yan, minimum na rin natin na makikita yan at medyo nag-upgrade. Kasi doon nga sa Infinix Smart 9 is 10 watts na sobrang sakit sa ulo ng charging rate na yan. Medyo nag-step up lang ng konti sa 15 watts. So, sana ginawa nilang 18 watts. Pero, yun, maganda na ginawa na nilang fast charging rate ang kanilang device. So, medyo may konting use na yung Type-C dito sa Infinix Smart 10. At malaki rin naman yung kanyang battery capacity. So, yun mga ka-J-Vlog, yung mga first impressions ko dito sa Infinix Smart 10. So, sana nakatulong to sa inyong buying decision ngayon kung bibili kayo ng Infinix Smart 10. At again, available na to sa online dito. View product, i-click nyo na yung view product na yun para ma-redirect kayo sa murang
Infinix Smart 10. So again, definitely maganda siyang i-recommend sa inyo kung naghanap kayo ng sobrang mura. Plenty of storage din na mapagpipilian sa murang halaga lang. Better get the Infinix Smart 10.